In Love by the Mayor by Ashkian, Chapter 5. Hinatid ako ni Mayor Yanex at Engineer Erlan pauwi. Sinamahan pa ako ni Mayor sa loob ng bahay. Lalo tuloy akong kinuyog ng nerbiyos. Paano kung mahalata ni na mama at lolo na may kakaiba sa akin? Natitiis ko naman ang kirot sa katawan ko pero hindi ako sigurado kung kaya kong idaan sa bonggang pagkukunwari ang sundot ng konsensya. Hindi kasi ako sanay na magsisinungaling kay mama. Maupo ka, Mayor. Binigyan ni mama si Mayor ng plastic na upuan. Nadatnan namin silang dalawa ni Lolo sa maliit na sala sa loob ng kubo. Halata sa mga mata ni mama at happy sa mukha ang kawalan ng tulong. Si Lolo naman ay tiyak hinihintay rin ang pag-uwi ko. Kung ganitong oras kasi madalas naroon siya sa buko. Thank you, Aling Jove. Manong Paul, hindi kami nakauwi ni Ace kahapon dahil lumaki ang mga alon at hindi makabiyahe ang mga bangka. May kasama ring hangin ng ulan. Mapanganib kong napumilit kami, nagpaliwanag si Mayor. Tumango si Mama at tumingin sa akin. Pero kusang umilap ang mga mata ko at hindi ko siya matingnan ng diretso. Akala ko nga may parating na bagyo dahil sa bugso ng hangin, sabat ni Lolo. Mabuti na rin doon kayo nagpalipas ng gabi. Mahirap makipagsagupa sa alon ng dagat. Napalunok ako. Hindi pa rin ako tinantanan ni mama ng titik at napapansin ko nang nagdududa siya. Gusto ko na lang bumulalas doon ng iyak at lumuhod sa harap niya para humingi ng tawad. Anak, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Pagkunway tanong niya sa akin. Lalo sumikip ang dibdib ko. Napapagod lang po ako, ma. Pwede na po ba ako pumasok sa kwarto? Gusto ko po sanang magpahinga. Parang cue na rin siguro ang sinabi ko kasi tumayo na agad si Mir at nagpaalam. I have to go at tumingin dito sa akin. Huwag ka na munang pumasok ng opisina, Ace. Magpahinga ka lang. Tumango ako tuminga ng malalim. Salamat sa paghatid sa kanya, Mayor. Mag-iingat kayo. Sabi ni Mama habang si Lolo ay sinamahan palabas ng kubo si Mayor Yamix. Ace, papasok na ako sa loob ng tawagin ni Mama. Kumain ka muna. May kilawin na bilis dyan. Naglako kanina si Aling Asun. Sariwang-sariwa pa kaya bumili si tatay. Busog pa po ako, ma. Kumain ako bago kami umalis ni Mir kanina. Pero mami, kakainin ko po iyang itinabing mo. Sigurado kasing masarap iyan. Hindi ko na halos napigilan, naggaralgal na ang aking tono. Kumaripas na ako sa loob ng kwarto at nagbihis ng malambot na cotton pajama at manipis na t-shirt. Parang sinusunog sa apdi at kirot ang pagkababay. Ang mga tuhod ko ay nanginginig at hindi na yata ako tatantanan ng kaba. Hindi ko na maipaliwanag. Gusto ko na lang munang matulog ng mahimbing at kalimutan ang nangyari. Imbis na bumuti ang pakiramdam ko pagkagising, lalo akong nalanta. Natalihan ng masilip kong sa siwang ng bintanang madilim na sa labas. Dinig ko ang mga kaluskos ng mama sa kusina. Lumabas ako ng kwarto, nagluluto siya at naamoy ko ang singaw ng pakbet sa loob ng kawali. Sapag namin ay may nakahain ng tinolang isda at adobong kangkong. Dati kumukulo agad ang sikmura ko sa mga iyon pero ngayon wala akong ganang kumain. Ang magas sa pagitan ng mga hita ko ay lumala. Naiihi ako pero pinipigilan ko lang. Kalbarin malaki sa akin ang sobrang hapdi. O gising ka na pala, halika na rito at na makakain. Kinambatan ako ni mama. Tumango ako. Si Lolo po. Nasa labas, nagdaligpit ng mga pinatutuyong mani. Tawagin ko lang po, magbabani na rin muna ako, tinungo ko ang pintuan. Ace, may dalo ka ba? Nakita kong may dugo yung panty mo at pantalon doon sa laundry basket. Mistula ko hinambalos ng palakol sa ulo. Ang tanga ko talaga. Bakit hindi ko pa itama ang pinagbihisan ko kanina? Para akong malaking halibing yelo na unti-unting lumingon kahit nabibitak sa bawat galaw. Opo, may period po ako. Wala ka na bang sanitary pad? Nakalimutan ko pong magdala, hindi naman po ganoon kalakas na yon. Tumango si mama at muling binalingan ang niluluto niya. Kumaripas naman ako palabas bago pa siya may mapansinan naman sa akin. Kagat ko ng mariin ang labi habang nakaupo sa toilet bowl at umihi.
Sa sobrang hapdi, parang may mga seling pinisa sa sensitibong balat ko sa ilalim. Nanunusok ang kirot. Banayad ko minanasan ng wipes pero lalo lang sumidi ang hapdi. Hindi ko na maisip kung paano ko pagugustuhin maulit yung nangyari sa amin ni Mayor. Hapon at kasalukuyan akong nag-aayos ng mga damit ko sa loob ng cabinet nang tawagin ako ni Mama mula sa bakuran namin. Ikatlong araw na at hindi pa rin ako pumasok muli sa opisina. Ace, Ace, bakit po? Nilakyan ko ang awang ng bintana at dumungaw. Nakangising mga mukha ni na Kate at Nicolo ang nakatanaw sa akin. May kanya-kanyang bitbit na saranggola ang dalawa. Ngumuso ako. Tara, doon tayo sa burol, ang ganda ng hangin, oh. Tamang-tama para sa mga saranggola. Pangguguhi ni Kate habang tatango-tango naman si Nicolo sa tabi nito. Samahan mo sila, buong maghapon ka nang nagmumukmok dyan sa kwarto, sabi ni Mama, na nagwawalis ng mga tuyong dahon na tinangay ng hangin doon mula sa hilera ng mga puno sa labas ng bakuran namin. Sige na Ace, habang may araw pa, may dala kaming snacks. Inangat ni Nicolo ang shopping bag na namumutok sa malalaking bag ng junk foods at soft drinks and can. Magbibihis lang ako, isinara ko ang bintana at pumihit. Maong na romper ang sinuot ko. May spaghetti strap iyon at hindi gaanong maiksi ang turn ng shorts, pero hapit sa pangupo ko. Nagsuklay ako ng buhok. Hinati ko sa dalawa tapos tinirintas at tinalian ng rubber band. Naglagay pa ako ng powder sa mukha bago lumabas. Nakaabang sa akin ang dalawa na parang may pasalubong akong halik sa kanila. Kung kumititap ang mata ng mga iko'y parang may pugad ng alitap-tap doon. Akin na iyan. Kinuha kong saranggola ni Nicolo para ako nang magdala. Bit-bit pa kasi niyang snacks namin. Pero hinablot ni Kate ang saranggola. Huwag kang ganyan, nagsiselos ako. Humalakhak si Nicolo. Makaklaim ng selos parang syota mo na. Busted ka nga, diba? Kantsaw nito sa kamangkit. O ako lang ba? Ikaw ba hindi busted? Gumanti ng pang-aasar si Kate sa kababatang uncle. Maalis na po kami. Paalam ko kay Mama na nakatanaw sa amin. Halatang natutuwa kina Kate at Nicolo. Iniwan ko ang magtiyuhin na nagbabangayan at pinukol ng tanaw ang maaliwalas na langit. Nagsimula na magkulay dalandan ang kanluran at ang kumpol ng mga ulap na nagkakaroon ng iba't ibang hugis. Narating namin ang burol. Nilatag ni Kate ang panyo niya at pinaupo ako roon habang inayos ni Nicolo ang pagpapalipad ng dalawang saranggola. Naupo ako. Hinatak ko ang shopping bag at kumuha ng potato chips. Binuksan ko iyon. Nanonood lang ako sa dalawang lalaki na pinalaya ng sabay ang mga saranggola. Korteng paru-paro ang mga iyon at may makukulay na buntot. Sinusundan ko ng tanaw ang mga iyon hanggang sa marating ang matayog na himpapawid at malikot na sumasayaw sa ihip ng hangin. Gusto mong hawakan? Tanong ni Nicolo na ibinigay sa akin ng tali na saranggolang dominant ang fluorescent green na kulay. Nakaantabay si Kate. Nakatitig sa akin taghihintay kung kunin ko ang tali. Tumayo ako at inikot sa daliri ko ang tali. Epal ka talaga, Nico. Nananadya ka eh. Kastigo ni Kate. Asar talo, ngumisi si Nicolo. Hawakan mo rin tong akin. Lumapit si Kate at binigay rin sa akin ang tali ng saranggolang nakasisilaw ng asol na manukulay. Parang bata at reklamo ni Nicolo na naiiling. Ganyan ka na lang? Kung anong diskarte ko gagayahin mo, wala kang originality. Baka ilipad na ako ng mga saranggola at pwede ba tigilan niyo na iyang away bata ninyo ang tatandaan niyo na awat ko sa dalawa. Eto kasing si Nico, alam naman niyang matagal na kitang gusto, hihirit-hirit pa. Kung makaasta ka kasi parang pag-aari mo si Ace, di ka nga makaporma ng maayos. Ibinalik ko kay Nicolo ang tali ng saranggola nito. Kung hindi ko titigil, uuwi ako, banta ko pa sa kanila. Natahimik ang dalawa at kapwa nakabusangot na nag-focus sa pagpapalipad ng mga saranggola. Ako naman ay muling binalingan ng pagkain. Bago kumalat ang dilim ay bumaba na kami ng burol. Muntik pa akong matisod sa paglalakad nang matanaw ko sa labas ng bakuran namin ang nakaparadang sasakyan. Kay Marianix ba iyon? Lalong nagbuhol ang hininga ko nang makita ko siyang kaupo si Lolo sa may bakuran. May sinasabi siya kay Lolo pero sa akin na ang paningin niya at hinahatak ang tibok ng puso ko. Napalunok ako.
"Kuya, bakit ka lang dito?" Tanong ni Nicolo. "The driver can pick you up. May urgent akong inutos. Sumakay na kayo roon ni Kate." Utos niya sa dalawa at saglit lang na inalis sa akin ang titig niya. "Magandang gabi po, Mayor." Low, mahina kong bati at kumaripas na ako papasok ng kubo. "May binili pa si mama mo sa tindahan," pahabol ni Lolo. "Can I have a glass of water?" Napamindig ako nang bumasag sa katahimikan sa loob ng kubo ang magaspang na boses ni Mayor. Taranta akong pumuhit mula sa pagkakadakma sa may lababo at tumingin sa kanya. Halos panawa na ako ng ulirat nang lumapit siya. "I've missed you. Kailan ka papasok ng office?" Pabuling niyang pahayag.